parang siya ang magpupursue sa atin na talagang mahihirapan po niyang pigilan ito mga utol. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na to. Lalong-lalo na nga po kung halimbawang minamahal mo ang taong to, nagugustuhan mo, pinupursu mo, ang sarap pag-usapan ito. Kung paano magkakaroon ng unstoppable attraction, simply obsession po ang isang taong gusto natin, or to simply manipulate their mind to love us back tulad nga po ng pagmamahal natin. Number 1 po mga kapapong, tuparin po natin yung mga unmet needs po nila. Lahat ng tao ay may mga gusto na hindi natin kagad na-achieve. For example, kailangan natin ng magandang business, pero ito po ay hindi po kagad natin na-achieve dahil nga po sa ilang mga kadahilanan. Or let's say sabihin nga natin na tayo yung klase ng tao na gusto natin nakakaabot sa mga maraming lugar, travel ng travel. But the problem is, medyo may kakulangan po tayo sa access. Katulad ng may kakulangan siya sa subject na to, medyo mahina siya doon mga kapatid. Hanapin po natin, lahat po tayo mga utol ay may mga tinatawag na needs. Pagka may nakikita po kayo at medyo may nababalitaan o nararamdaman na parang kulang siya doon mga utol, kailangan po nating i-fulfill ito. Kailangan po nating gampanan ito at kailangan po nating maging support system nga po sa kanya nang sa ganoon ay makakita po siya ng window na pwede pong mag-meet yung needs na yon into a reality. We have to consider na every person mga utol ay naghahanap po ng similarity sa isang tao. Nakikita natin yan, nararamdaman natin yan sa pakikipagkaibigan lang, di ba? Simple. Pagka ikaw po ay naghahanap ng kaibigan, syempre ang gusto mo, yung may parehas kayong traits, di ba? Yung may parehas kayong gusto, may parehas po kayong pakiramdam. Pagka ito po mga utol ay simpleng nakikita niya sa iyo na genuine, tapos nakikita niya na parabang natutupad mo or may kapasidad kang tuparin yung mga unmet needs niya personally, emotionally mga utol, ay sigurado pong ikaw po ang hahanapin niya. Ito very common ha. Lahat tayo mga utol, meron tayong mga tinatawag na weakness. Yon, magandang opportunity ang mga utol. Dahil pagka nakikita niya na meron kang emotional strength or confidence mga utol, natural lang na talagang hanapin ka niya or kailanganin ka niya. Inferiority complex mga utol, ito po ay natural, normal po sa karamihan. Kaya kung meron kang confidence mga kapatid, ay siguradong makikita po niya ito, di malayong hindi kanya mahalin at magustuhan. Ikalawa, associate mo kagad yung sarili mo sa success, positivity, happiness. Kung halimbawang nakikita po niya na parang walang nangyayari sa iyo mga utol, kailangan magparamdam ka, kailangan gumawa ka ng paraan na kung saan ma-associate ka sa mga bagay kung saan ikaw po ay makikita niyang successful. For example, nabalitaan niya na ikaw nga po ay nag-venture sa ganitong situation kung saan ikaw nga po ay talaga naman pong nagpo-propel. And then for example, kahit po sa simpleng komunidad lang po na nababalitaan niyang ikaw nga po ay nai-involve sa mga ganitong event kung saan nagmumukha ka nga pong very successful, energetic. Lahat ng mga bagay na yan mga utol ay magiging mind conditioning po ng taong ito at simpleng mawawire po ang kanyang atensyon or tataas nga po yung attraction level pagka nakikita po niyang kayo po ay busy sa mga ganitong situation. Mas lalo ka kasi niyang ipe-perceive mga utol at papasok ka sa isipan ng taong ito kung nakikita niyang ikaw nga po ay nai-involve sa mga ganito. Ang simpleng paliwanag dyan, makikita kanya kasi in a positive light. Lastly, yung para sa akin ay pinakasusi to make a person obsess or magkaroon nga po ng unstoppable attraction sa atin mga utol ay kailangan mo siyang i-hook. Hook mga utol ang pinaka-importante kung halimbawang meron kang objective na makuha mo siya. Sa ganito, you have to understand the art of seduction mga utol. Meron tayong tinatawag na mga bagay na napipredict Meron naman mga bagay na unpredictable. So all you need to do is to put your position doon sa sinasabi nga po natin na parang unpredictable ka. Yung parang hindi niya mabasa-basa ang nangyayari sa iyo, na parang imbis na ma-solve ang isang situation ay nadadagdagan pa po ng maraming puzzle. Syempre pa magbumukha kang mysterious dito mga utol at alam naman po natin na ito po ay isang susi din. Occasionally, surprise your target objective mga utol. Halimbawa dyan, nakikita mo yung parang tahimik na tahimik ka, then all of a sudden ay bigla magpapadala ka ng something na ikatutuwa niya o magbibigay nga po ng smile sa kanya. Out of nowhere mga kapatid ay gagawa ka po ng kabutihan na masasabi nga po natin na gagaang po ang kalooban niya at ma-appreciate po niya instantly. The art of seduction, the element of surprise mga utol, ay madalas nababaliwala kung halimbawang may pinupurso ka dahil nakafocus nga po tayo doon
sa parang reverse psychology lang. Pero yung element of surprise kasi mga utol ay talagang nagbibigay po ng impact sa kahit sinong tao. Dahil bata pa lang po tayo, naka-wired na po yan sa atin na gustong-gusto natin yung parang sinusurpresa tayo. Kahit nga po tayo po ay medyo lumalaki na, gusto pa rin po natin yung parang may mga element of surprise, diba? Kaya kung halimbawa ito po ay magagawa mo sa taong gusto mo, ex-man yan, taong dinidiskartean natin, pinupursue natin mga utol, ay siguradong magkikreate ka kagad ng impact sa kanya emotionally. Maganda nga dyan, minsan kahit balanse yung parang hindi kanya nakikita tapos biglang mababalitaan niya na kinamusta mo siya. Sometimes sa ibang tao, mga utol, ito po ay malaking bagay na talagang nasusurprise sila at nagugustuhan nila. Dati binlag ko na nga rin na hindi naman po masama kung halimbawang magpakawala ka paminsan-minsan, kung madalang man ng isang message mga utol, kung saan siya po ay parang kakamustahin mo, magpapakita ka ng concern at talaga naman pong aalamin kung siya po ay nasa safe place, kung siya po ay okay. Art of seduction mga utol, yung parang ipaparamdam mo naman na may konting interest ka pero kaya mong i-balance yun. Yung kaya mo siyang i-control, hindi yung talagang parang ibubuhos mo lahat tapos ipaparamdam mo sa ex mo or ipaparamdam mo sa taong gusto mo na parang out of control ka na hindi mo na mapigilan, na talagang sobra-sobra mo siyang mahal. Ito po ay mali, lagi natin pinapaalala po yan sa mga coaching session natin. Yung saktong-saktong amount lang na mararamdaman niya na kaya mo itong i-dominate or i-benchmark. Hindi yung para bang nahihirapan ka, pinapakita mo ito na para bang hindi mo na siya kayang pigilan mga utol. Ito po ay mali. Yung saktong-saktong amount lang po ng interest ay pwede naman po kung gagamit nga po tayo ng art of seduction. Mga utol, I hope na marami po tayong natulungan. Marami pa po tayong vlogs about obsession, about winning your ex back, about pursuing a person, yung tamang paraan nga po. Kung halimbawang kayo nga po ay parang nawawala ng pag-asa sa kanya or halimbawang gino-ghosting niya kayo, ano po ba ang dapat gawin? No contact of course, on how to gain emotional strength, stability, on how to be attractive. Ito po ay lahat pinag-uusapan po natin dito po sa Papong TV mga utol. Pero sa ngayon, I hope na nakatulong po yung vlogs natin.